Hello, happy Sabbath sa lahat. Magandang gabi po. Napakabilis ano po nung nakaraan lang yun pinag-usapan natin. Yung tungkol sa nangyari kay Joseph o kay Jose na siya ay nahumula ng mga panaginip nung kanyang mga kasamahan sa bilangguan. Ito ay araw ng Biyernes. Ang babasahin po natin ay nasa Genesis 41 na. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon para sa ating panalangin. Ang manaming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po inyong biniyayaan, pinagpala sa aming karunungan, sa aming pisikal na kalagayan, sa pagpapagaling nyo sa aming mga karamdaman, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Patawad din po sa aming mga kasalanan na nagagawa. Ama, salamat po sa inyo sa mga tulong na pinagkakaloob niyo sa amin. Sana po sa gabing ito sa aming pagbabasa sa aklat ng Genesis ay muli ay manabik kami't maunawaan namin sa tulong ng inyong banal na Espiritu na sabahan kami't gabayan. Gayon din po ang aming mga kapatid na tagapakinig, tagapanood na nasa biyahe pa ay sana po ay sila po ay pakiingatan din ng inyong malalakas at magagaling ng ngayon. Kami po'y bumabati sa inyo ng isang maligayang araw ng Sabat ng kapahingahan. Maraming salamat po sa pakikinig niyo palagi sa aming mga panalangin. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang ating babasahin sa aklat ng Genesis. Simulan na po natin mga kapatid ang ating babasahin sa napakagandang aklat ng Genesis 41, 1 to 57. Medyo mahaba pa ito pero napakagandang istorya. Pagkalipas ng 2 taon na naginip ang paraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kanyang panaginip, biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din na 7 pangit at payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit at payat na baka ang 7 maganda at matabang baka at kinain at nagising agad ang paraon. Muling nakatulog ang paraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. Ang sanga ring iyon, sumulpot ang 7 uhay na payat ang butil na nakatayo, na natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang 7 matatabang uhay at nagising agad ang hari. Akala niya totoo pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng paraon tungkol sa mga panaginip niya. Kaya pinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang panaginip niya. Sinabi ng paraon ng kanyang panaginip doon sa mga salamangkero at matatalinong tao. Sabi nga, pero wala isa man sa kanila makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos lumapit ang pinuno ng taga-silbi niya ng alak at nagsabi, naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinangalog niyo po kami sa bahay ng kapitan at ng mga gwardiya ng palasyo? Isang gabi noon na naginip kaming dalawa at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasamahan kami roon na binatang Ebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardiya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinawalang niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at pinabitin niyo sa puno ang bangkay ng kasama ko. Yun, naalala nung panadero, ng tagasilbi ng alak, yung bilin sa kanya ni Jose. Ano po? Kaya pinatawag ng paraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pupunta sa paraon. Dito po nakikita na ang Diyos ay may balak o may plano kay Jose. Kaya ayun, pinatawag siya pero bago
bago siya pinalapit sa paraon, ang sabi nga rito, pinagupitan, inayos, inahitan, pinagpalit ng damit at pumunta kay paraon. Dito po, kung tayo po ay magsisimba, ito po ay kay paraon lang, ano po, pero kung tayo ay magsisimba, sana po ay tayo ay maayos. Kung pa tayo papasok sa simbahan o sa kapilya, tayo po ay sana ay maging maayos. Maging presentable sa harapan ng Panginoon. Ito po ay binibigay halimbawa lang, sapagkat ito ay si paraon lang, pero ang kakaharapin natin sa loob ng simbahan ay ang Diyos. Sinabi ng paraon sa kanya, nanaginip ako, pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng panaginip. Sumagot si Jose, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siya nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. Sinabi ng paraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya na naginip ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog Nilo. Biglang may umahong 7 magaganda at matatabang baka at kumain sila ng damo. Maya-maya pa may umahon ding 7 pangit at payat na baka. Wala pa ako nakitang baka sa buong Ehipto na ganong kapangit. Pinaliwanag pa talaga yung kapangitan. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka sa unang nagsiahon. Pero pagkakain nila, hindi man lang nahalata na kinain sila na ganoon dahil ganoon pa rin sila kapapayat. Bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip naman ako, nakakita ako ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring yaon, sumulpot din ng 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero, pero wala isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sinabi ni Jose sa paraon, mahal na hari, ang 2 panaginip po ninyo ay isa lamang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng panaginip niyo, nagpapahayag sa inyo ang Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ay parehong 7 taon ang kahulugan. Ang 7 payat at pangit na baka at ang 7 payat na butil ng uhay na pinatigas ng mainit na hangin ay galing sa silangan ay nangangahulugan 7 taong taggutom. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na paraon, pinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na 7 taon, magiging libis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero susundan po agad ito ng 7 taon na taggutom at makakalimutan na ng mga tao ang karanasan nilang kasaganaan dahil ang taggutom ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Ehipto. Matinding taggutom po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupa ng Ehipto. 2 beses po kayong nanaginip, mahal na paraon, para malaman niyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na paraon, iminimungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Sa panahong iyon, ipaipon ninyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta nyo galing sa mga ani at sa ilalim ng inyong pamamahala. Ipatago po ninyo ito sa kanila sa mga anis, sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang 7 taong taggutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, wala tayong nakitang iba pang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay nito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman sa pangunawa na kagaya mo, gagawing ngayong tagapamahala
ng aking kaharian at gobyerno ng buong Ehipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko, pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa iyo. Sabihin, ginawa siyang pangalawa. Ano po? Pangalawa sa pinakamataas. Tinanggal agad ni Paraon ang kanyang singsing at napantatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ito po ay nagpapatuwid na siya ay mataas ang ranggo o mataas ang tungkulin. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na nauna sa kanya sumisigaw, lumuhod kayo sa gobernador. Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Napaganda ang kanyang pwesto. Sinabi pa ni Paraon kay Jose, ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino mang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto dang walang pahintulot mo. So, talagang pangalawa na siya. Pinangalanan niya si Jose na Sephanat Paneah. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On bilang gobernador. Si Jose na ang namamahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lamang nang magsimulang maglingkod sa Paraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganahan. At sa panahong iyon, pinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta niya galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakaraming trigong naipon ni Jose. Parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takalin. Talagang grabe, ano po? Bago dumating ang tagutom, pinanganak ang dalawang anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manasseh dahil iyon ayon sa kanya dahil sa mga tulong ng Diyos. Nakalimutan ko na ang paghihirap ko sa aking at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama. Pinangalanan niya ang pangalawang anak niyang Ephraim sapagat ayon sa kanya dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan dinakadaras ako ng paghihirap. Natapos ang 7 taong kasaganahan sa Ehipto at nagsimula na ang 7 taong tagutom katulad ng sinabi ni Jose. May tagutom sa iba't ibang lugar pero may pagkain sa Ehipto. Dumating yung panahon na ramdaman din ng mga taga-Ehipto ang tagutom kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, pumunta kayo kay Jose dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin niyo. Lumaganap ang tagutom kahit saan. At dahil sa matinding tagutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang tagutom sa kanilang bansa. Napakaganda po. Napakaganda purihin ng Diyos sa istorya nito. Napakagandang istorya, ano po. Napaganda pa si Jose. Tunay nga po ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako sa atin. Akala niya wala na, mabubulok na siya sa kulungan. Yung kanyang pinagbilinan na taga-silbi ng alak, akala niya nakalimutan na siya. Pero ang Diyos ay mayroong right timing na tinatawag. Ano po. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa. Kung tayo ay may hinihiling sa Diyos, merong magandang puwang o magandang may tinatawag tayo, merong magandang pagkakataon para ibigay sa atin yun. Salamat sa pakikinig nyo sa ating nabasa ngayong gabi. At siguradong nagandahan kayo kasi nga ay gumanda rin ang posisyon ni Jose sa kanyang kinalalagyan doon sa Ehipto. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa isang napakagandang istorya na nakaka-inspired talaga. Salamat po at kami binibigyan niyo palagi ng alaala o ng paalala na kayo po ay hindi nakakalimot tumugong sa aming mga kahilingan.
sa aming mga kalagayan. Nalalaman nyo kung ano ang aming damdamin, kung ano ang aming nasa isip at kung ano ang aming balak sa buhay. Kayo po ang manguna sa amin, Ama. Kayo po ang lagi naming kinakapitan upang hindi po kami mapariwara o malihis ng landas. Salamat po sa inyo. At sana sa araw na ito ng Sabat, kami po ay inyong gabayan, patnubayan sa aming gagawing pagpuri at pangingiling. Ang lahat po hinihiling namin at nagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay, maraming salamat po at muli aking bumabati sa inyo ng isang happy Sabat. Magkita-kita po tayo bukas upang tayo ay pumuri at sumamba sa ating